video na to na gagawin ko ay para dun sa mga nagtatanong sa akin at para sa mga baguhan na gustong mag-abroad. Mga gustong pumunta dito sa abroad. Ang dami pong nagsabi sa akin na ang swerte ko daw. Ganon. Kasi nakikita niyo ako magpo-post ganon, ganito, ganyan, ang katanda, diba? Guys, yes guys, inaamin ko, maswerte talaga ako sa employer ko. Sobra pa akong swerte. Pero guys, kapag ikaw, lalo na sa mga baguhan, mag-abroad, walang experience sa abroad, ito guys, sasabihin ko po, magiging totoo ako sa inyo. Kapag ikaw nag-isip ka mag-abroad, isipin niyo po ng maraming beses. Kaya ko bang iwan yung family ko? Anak ko? Kaya ko bang tanggapin? Just in case may emergency? Yes guys, unang-una natin dapat hindi isipin. Kaya ko bang malayo sa family ko? Guys, dito kasi sa abroad guys, hindi porket maganda yung nakikita nyo sa mga post, ayun mo yung buhay niya. Yun na lang kasi yung paraan na maging maganda sila sa paningin ng tao. Pagkaitaba natin, hindi ba? Kaya kapag, lalo na sa mga baguhan dyan, gusto pumunta dito. Guys, sa pag-abroad ay swerte. Hindi ko kayo tinatakot, totoo yun. Out of 100%, 40% lang siguro yung maswerte. Swerte tayo kung doon tayo mabilang sa swerte. Pero guys, ganoong bagay, hindi yung ibig sabihin ay huwag tayong pangarap. Kung pangarap mo, kung gusto mo talagang pumunta ng abroad, lagi niyong tandaan, magbaon ng habang pasensya. Dapat lalagpas sa ulo niyo yung pasensya. Matiisin ka. At dapat, alam mo sa sarili mo na kayang labanan yung homesick. Kasi dito sa abroad guys, ang kadalasang kalaban natin is homesick. And thank you sa lahat po na sumusuporta sa akin. Ang dami ring nag-chat sa akin. Ang dami rin pong comment sa post ko. Yes guys, swerte ako kasi sa amo ko. Swerte ko at nagpasalamat ako kay Lord na sa kabila ng pinagdaanan ko, naiintindihan nila ako. Guys, maraming salamat sa lahat po ng naniniwala sa akin. Kaya guys, sa lahat po ng gustong pumunta dito sa abroad, wala pong problema. Dahil para sa pamilya natin guys, ang lagi ko lang pinapaalala ay magbaon ng mahabang pasensya. Marunong kang magtiis. Yung pakikisama mo, marunong kang maka-adjust agad ng sitwasyon, lalo na sa pagkain. Guys, minsan, yung nasa interview natin, na ganito, maraming pagkain, dito sa abroad. Guys, kung ano yung nasa interview natin, ay huwag natin yung i-expect. Mas mag-expect tayo ng worst. Para pag dumating tayo dito sa abroad, tanggap na natin. Sa abroad, gutom, puyat, ganun yung lifestyle dito guys. Pero dahil nasa pamilya ay kakayanan natin. Kaya guys, sa mga OFW around the world at sa kapwa OFW dito sa Hong Kong, laban lang tayo guys. At sa mga OFW naman na nahihirapan sa mga amo nila, pag-pray nyo na lang po sila. Pag-pray po natin sila guys. Araw-araw tayo mag-pray para sa kanila, para sa kaligtasan natin. Kasi alam ko, ang dami kong kilala dito eh. At naaawa ako sa kanila. Kaya guys, ipag-pray na lang po natin. Hanggat kaya nating mag-adjust. Pero kung sasaktan tayo, ay iba niyo. Dapat tayong mga OFW, maging matapang tayo sa hamon ng buhay. Hindi maging matapang sa amo. Dahil wala tayong kalaban-laban sa amo natin. Especially if dito ka sa Hong Kong. Yes, pwede kang mag-resolve. Pwede po kayong
sumagot ng amo in a nice way. Hindi yung para tayong dragon. Guys, ako ang dami kong pinagdaanan din. Kuya, swerte ko lang kung makatulog ako ng 4 hours before. Pero kinaya ko yun, guys. Guys, mabait sila sa akin, guys. Noon, pinakitaan din ako na hindi maganda. Pero lagi kong iniisip, gagawin ko to para sa family ko. Until I survive. Kaya guys, sa mga nagbabalak pumunta dito, laban lang po. Laban lang po tayo. Kakayanin natin ang lahat. Kaya, dahil tayo yung hero ng family natin. Okay guys, thank you po sa panonood po. Laban lang po tayo sa lahat ng mga OFW around the world na nahihirapan. Pag-pray po natin yung mga amo natin. Thank you po. Bye-bye po.